Noong April 18, 1991, pumasok yung mga pulis sa apartment ni Christopher Case at napansin kaagad nila yung mga crucifix na nakadikit sa dingding nito. At nakita nila si Chris sa bathtub niya, nakaluhod ito habang nakasandal at wala na itong buhay. Wala silang nakita na kahit anong sugat sa katawan ni Chris. Kaya inireport nila na natural cause ito o inatake ito sa puso. Pero nung narinig ito ng mga katrabaho at mga kaibigan ni Chris, tinanong nila yung mga pulis na hindi nyo ba alam kung ano nangyayari kay Chris 1 linggo bago ito mamatay? Kaya dito sila nagsimula mag-imbestiga at magtanong sa mga kaibigan at mga katrabaho nito. At dito na nila nabuo yung kwento 1 linggo bago mamatay si Chris na hanggang ngayon ay hindi nila maipaliwanag. Dahil si Chris, nahulaan niya kung kailan siya mamamatay. Noong early 1991, Chris was living his best life. Close siya sa family niya, close din siya sa mga katrabaho niya. Lumipat siya sa Seattle, Washington State galing sa Richmond, Virginia para i-pursue yung gusto niyang career sa music industry. Na nakapasok naman siya sa kumpanyang gusto niyang pasukan at naging executive siya dito. Kilala si Chris na lagi nagpupunta sa gym, may mga tinitake din siyang supplements tsaka mga vitamins at maalaga din siya sa katawan niya. Pero sa kabila nito, sa kabila ng pagiging kilala ni Chris sa trabaho niya at sa mga kaibigan niya, matagal na ring single si Chris. At kahit hindi naman naghahanap ng makakadate at makakasama sa buhay si Chris, yung mga kaibigan niya palagi siyang siniset up sa mga blind dates. Pero mas pinipili niyang hindi siputin ang mga ito. Kasi para sa kanya, imbis na makipag-blind date o makipag-party, mas gusto niya nalang dumiretso pa uwi sa bahay niya. Mas gusto niya nalang magpahinga at makinig ng music dahil ayun yung nakakapagparelax sa kanya. Kasi si Chris, obsessed siya sa mga ancient music. Lalong-lalo na sa mga Egypt music. Minsan nahihiya nga siyang aminin to sa mga kaibigan niya. Kasi yung ibang mga kakilala niya na nakakaalam na addict siya sa mga ganitong uri ng music ay pinagtatawanan siya at kinakantsawan siyang palagi ng pabiro. Kahit pa yung mga kasama niya sa trabaho na nasa music industry. At isang beses nung April 11, 1991 ay nagkaroon sila ng business trip sa San Francisco, California. Kilala siya ng mga katrabaho niya na palaging gusto mag-isa. Kaya matapos ang meeting nila doon ay niyaya nila siya para magsaya. At doon ay may nakakwentuhan siyang magandang babae at alam niya namang mas matanda sa kanya. At nalaman ni Chris na yung babaeng to ay mahilig din sa ancient music. Lalong-lalo na sa Egypt music.